Ang atong magsusulti nining kabuntagon mga kaigsuonan, usa sa mga akong nailhan nga very proud to tell the world that he is an IEP. He was born in Glan, grew up in Glan, naedukar pagsugod dito sa Glan, ug nagpadayon sa iyang pag-eskwela sa high school, sa atong tunghaan sa Matutom View Academy, sa iyang college, sa Mountain View College, kung asa niya nakuha ang Bachelor of Arts in Theology ni atong tuig 1995. Human sa iyang pag-eskwela, dangat siya dinhi sa Southern Mindanao, ingon nga magbubuhat. In fact, ang General Santos City Central Church was very privileged nga usa sa iyang mga giserbisyuhan sa pagsugod gyud noona nga bahin sa iyang ministry. Nahimo siya nga district pastor sa naglain-laing mga distrito dinhi sa Southern Mindanao ug kasamtangan siya ang atong direktor sa Health, Communication, Public Affairs, and Religious Liberty dinhi sa atong misyon. Nining kubuntagon makigsunan sa iyang pagbisita sa atong iglesia, giubanan siya sa iyang mga pinangga nga pamilya. Ang iyang asawa, ania dinhi akong hangyon sa pagtindog, si Sister Eden Hobe. Ang iyang anak, mga anak, si Hanilu, si Everly Faith, ug ang iyang kamanghuran abot og naa si Silver. O niya sa tatapad. Nining kabuntagon mga kaigsuonan, dalaygo ng Dios, gipadalaan kita gusa ka tawo nga akong nailhan nga dedikado gayud sa buhat sa Ginoo. Nining kabuntagon, atong paminawan ang mensahe sa atong Ginoo pinaagi sa iyang pinadala si Pastor Enreli Yata. Ihatag nato kaniya ang atong panahon. Daghang salamat, Brother Judge Salmer Gibiesos sa generous nga introduction. Ug nalipay kay ko ani nga buntag sa pagbalik sa City Central Church, usa sa mga modelo nga iglesia sa tibuok Southern Mindanao Mission in terms sa broadcasting, communication, ug sa mga liderato sa iglesia. Praise the Lord for that. Ang iglesia sa City Central Church, dunay dakong kausaban mga kaigsunan. Tungod kay gi-take advantage ang media o ang plataporma sa social media nining mga panahuna. Ug akong nakita nga ang mga kaigsunan very religiously, faithfully observing the COVID-19 protocols nga giset up sa atong lokal nga panggamhanan dinhi sa General Santos City. Ug walay rason mga kaigsunan nga dili magapadayon ang atong pagsimba sa Ginoo tungod kay ang atong iglesia makugihon sa pagsunod sa nagkadaiyang mga protokol nga gihatag alang kanato nga ato kining pagkasundon. Akong timbayahon ang atong mga kaigsunan nga nadiha sa ilang mga puluyanan nga nagatanaw sa Facebook Live sa official Facebook page sa City Central Church of General Santos City, Seventh-day Adventist. Kumusta kamo mga kaigsunan? And I believe that you are sitting down in the place you consider your throne, considerably a very comfortable place diha sa inyong puluyanan. And I believe nga ang matag usa kaninyo karong nga buntag malipayon og excited sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo. And in fairness mga kaigsunan, ang atong mga lokal nga mga membro nga nagatambong sa atong iglesia karon, sa wala og sa tuo og sa tunga, they are in a perfect, almost perfect line. A single line from here, kolom mga kaigsunan padulong dito sa pikas. That's we call organization.
Salamat niya na mga kaigsunan. Alang sa atong pagpadayon, dinhita hulamon ako ang inyong mga igdulungog. Kalimti usa ninyo ay mga kaigsunan. Ang inyong mga gadget sa inyong mga kamot. That is except when you are reading with me the verse of the day today. Ang uluhan sa atong minsay karon nga udto, naguluhan kini og in God we trust. Kung tingali kamo adunay green money, sa inyong pagunit ana nga green money o US dollar, inyong makita ang mao nga marka nga nagaingon, in God we trust. O kana mga kaigsunan, dili layo nga gikuha na sa atong mga higalag, mga silingan nga mga nasod, nga ang ilang kwarta gikuha kinutlo sa balaang kasulatan. Ako kining gitagaan og uluhan og in God we trust, tungod kay ang mensahe nagadugok kini kanato sa pagsalig ngadto sa Ginoo, inubanan sa atong pagtuo sa Ginoo, nga imbis nga mo focus kita sa mga dautan nga nagakahitabo sa kalibutan, atong i-focus ang atong mga mata how God delivers His children, righteous children, during this scariest time, the pandemic that is now happening in our season. Ang bersikulo nga gibasa sa atong igsoon karon nga buntag, ablihin ninyo ang inyong balang kasulatan nga makita kini sa Habakuk kapitulo 1 bersikulo 2 nga nagaingon. How long, O Lord, how long shall I cry for help? And you will not hear, or cry to you violence, and you will not save. Usa kini ka-complain, frustration sa usa ka minor prophet nga si Habakuk. Habakuk, of course, is a minor prophet. Nga sa iyang kapanahunan, ang libro sa Habakuk, gidudahan o gibana-bana nga gisulat kini sa diha nga gideclare ang pagagunob sa Jerusalem. Panahon sa pagdumalan ni Manase sa 600 BC mga kaigsunan. Ug nagkataon nga si Habakuk ani nga panahon nahimo siya nga usa sa mga priest. And Habakuk iyang naeksperyensyahan ang nagkadaiya nga mga suliran sa iyang panahon. Mahinungdan nga wa gyud siya kagwanta sa iyang frustration. Iyang gisangpit ang Ginoo og siya gisultihan niya ang Ginoo. And I consider Habakuk as a man who can speak to God frankly, honestly. Og usa sa iyang record nga sulat nga nagaingon siya, O Lord, how long? Kanus aman? How much longer? O kini mo'y dugukan sa atong pagtuon nining mga buntaga. Ako nagaingon mga kaigsunan, Habakuk, a prophet filled with frustration. Just like you and me. Doon ay mga frustration, kabalaka, kagulaanan, mga ginapasan nga mga suliran. Ikaw ug ako diha sa imong puluyanan, may mga kakulangon, may mga kabalaka, may mga frustration. And that's why Habakuk, just like us, he is a minor prophet that is filled with frustration. Sa kadlaw niya na mga kaigsunan, dunay mekaniko. O kadunay usa katagiyag sakinan nga hilabihan yung daghan ng guba sa iyang sakinan. Hulamon ako ni nga illustration. Kini mga igsuon nga mao nga tao, miadto siya sa mga siyap aron nga ipaayo ang iyang sakyanan. Apan naunsang pagkahitabua ingon sa mga mekaniko, matod nila ang imong nga sakyanan sir kinahanglan gyud ni nga i-overhaul. Daghan sa mga shop ang gipangadtuan ani nga tao. Ug usa sa iyang napangutana nga shop matod niya, kung gusto nimong maayo ang imong nga sakyanan, adto ka sa expert nga mekaniko. Gitudlo niya ang iyang shop. Busa ang mao nga tao iyang gisalig ang iyang
sakyanan ana nga expert, gipili gyud niya ang expert nga mekaniko. Busa mga kaigsunan, ang mao nga tao iyang gidala ang iyang sakyanan didto gyud atubangan sa siyap sa expert nga mekanik. Pag naog sa mao nga tao, tanaw siya sa mao nga siyap sa maong mekaniko. Wa man gyud siya nakit-an nga mga himan. Migawas ang mekaniko. Mato niya, sir, unsa may ako ikalagad sa imo? Ingon siya, abi nimo, dako kay kog pagsalig sa imo. Daghan ang mga higayon nga nagbagulbul ko sa akong sakyanan. Guba kini daghang mga daot. Pero ingon sa mga tao, diha banda nga shop matod pa nila, ikaw mo ay pinaka-eksperto. Pero natingala ko nga ang imo nga shop, grabe yung mingawa. Wala kay mga himan. Gawas lang sa martilyo ug silsil. Ingon sa maong mekaniko, ako eksperto nga mekaniko. Dili ko kinahanglan nga magpalit og daghan nga mga himan nga pangguba sa sakyanan. Ang ako nga gamit, martilyo lang yun og silsil. Dada ang imong sakyanan dinhi, kaya ato na siyang i-overhaul. Kung ikaw igsoon, may reklamador, tag-iya sa sakyanan daghang guba. Imo pa bang dadon dito ang imong sakyanan? Sa siyap, sa mekaniko ang himan, martilyo lang og silsil? Di ba mga igsoon, musamot og daghan ang imong reklamo? Mahuman og overhaul ang imong sakyanan. Tinuod, mahuman og uli ang imong mga makina, ang mga bolt, mga tuwerka, mga lungi ang imong mga tuwerka. Tingali inig andar mga kaigsunan, manglupad ang ulo sa tuwerka. Di ba igsoon mo samot ang imong pagbagulbol? Mga kaigsunan, sama kang Prophet Habakuk, ikaw o ako, puno kita sa daghan nga mga bagulbol. O atong tanawon mga kaigsunan, ang unang bagulbol ni Prophet Habakuk. Complaint number 1. Matod pa niya sa Ginoo, how much longer, O Lord? Hangtod kanus aman Ginoo, matapos ang kagulaanan ani nga mga tao sa Israel. Mga kaigsunan, akong tanawon, ang ako nga nuta nga nagingon, nga ang kinabuhi ni Habakuk, nahimo siyang usa ka tawo nagsulti ani nga libro, the book of Habakuk, examine injustice from the experience of righteous person crying out to God for a remedy. Ang Dios may responde, mitubag didto sa kang Habakuk nga nagaingon siya. Sa pangutanag sa reklamo ni Habakuk, ang Dios may ingon, trust me. Mga kaigsunan, midala kini sa ako sa usa ka ilustrasyon. Sa usa ka bata nga adunay mga foreigner nga naglakaw, nag-adventure, bit-bit, karga sa ilang mga bagahe sa likod, baklay sila paingon ngadto sa pangpang. Naun sa mang pagkahitabua nga ang mga foreigner, mga igsoon, usa sa ilang mga gamit nahulog yun didto sa pangpang. Ang maong mga foreigner nabalaka tungod kay lawom ang pangpang. Ug di gyud makuha kung dili kini tagaan og pagtagad. Busa ang maong nga bata nga nakakita mga igsoon gitawag sa mga foreigner. Ingon sa mga foreigner, marika, tagaan ka namo og kwarta. Higda namo ang imong hawak og pisi. Amo kang itunton padulong didto sa ubos. O niya imong ikarga, higdan ang among mga karga, dadon pasaka didto sa taas, human ana among itunton balik ang pisi, ihigot na pud sa imong lawas, birahon kanamo paingon sa taas. Kung ikaw mo'y bata, musugot ba ka ani? Abig dili itunton balik ang pisi mga kaigsunan. Tanggong ang bata didto sa pangpang. Bosa ang bata mga igsoon nagtanaw sa mga tao, naluoy siya. Apan sa iyang kaluoy, wala siya musugot kadali sa maong hangyo sa mga foreigner. Nga mutungtong siya o ituntun siya paingon sa ilawom. Ang maong nga bata mga kaigsunan, midalagan palayo. Ug iyang gikuha ang iyang amahan. Didto mga kaigsunan, iyang gidala ang iyang papa padulong didto sa lugar nga nahulugan sa bag.
Ang mao nga bata, iyang gisultihan ng mga foreigner. Pasagdi lang nga si Papa mo ay mugunit sa pisi. Si pasagdi lang si Papa mo ay muhigot sa ako nga hawak. Og siya'y mutunton sa ako padulong dito sa ubos. To make the long story short, ang maong nga bag nakuha ug ang bata natunton paingon sa laom, ang bata nakasaka sa taas mga kaigsunan. Gipangutana siya sa mga foreigner. Kung unsa man nga hinungdan nganong ang iya nga paparaman ang paguniton sa pisi ug nganong midalagan siya, ang bata sa simple nga tubag miingon siya, dako kay kog pagsalig sa akong papa. Kay kabalo ko nga sa diha nga higdan sa akong papa ang ako nga hawak, iyang siguruhon nga dili ko mahulog ngadto sa taas o sa ubos, ug iyang siguruhon nga iya usab kong kuhaon, ituntun niya balik didto ang pisi ug iya kong alsahon paingon sa taas. Mauna ang atong Ginoo sa langit. Mauna ang atong Dios sa langit. Kung nakahinumdumo mga kaigsunan nga sa diha nga ang Ginoo iyang sunugon ang Sodoma o Gomora, ang Ginoo gipadala niya ang manulunda gikan sa langit. Iyang gihatag ngadto sa kang Lot ang iyang asawa kauban sa iyang mga kabataan. Ang manulunda mga kaigsunan sa diha nga nagsingabot na ang maong kalayo, fire and judgment. Ang Dios gisugo niya ang manulunda nga iyang birahon ang kamot sa mga anak nga duha ka anak nga dalaga ni Lot. Sa diha nagtan-aw ko sa maong nga leksyon. The time that the angel grabs the hands of the two daughters of Lot, that was a great salvation, an act of salvation of God ngadto sa humanity. Giluwas sa Dios si Lot ang iyang asawa, apan ang manulunda gibiran niya ang duha ka kamot sa mga bata ni Lot. Nagpasabot og nagkahulugan nga ang Ginoo may buhat siya nga iyang luwason ang kaliwatan sa katawan. Mga pinangga nga mga kaigsunan ang atong Dios. Sa diha nga nagreklamo ang minor prophet nga mingon siya, kanus aman Ginoo nga mamati ka sa pagdaog-daog sa mga Kaldehanon o mga Babilonia, aning mga matarong nga tao, ingon si Ginoo, salig sa ako. Salig sa ako. Trust me. Kay nagingon ang Ginoo sa Habakkuk chapter 1 verse 5, paragraph B, mingon ang Ginoo, I am working on a plan you can neither see or understand. Grabe gyud ang Ginoo mga kaigsunan. Mao na nga usahay may mga plano ganita nga wa matuman, nagpasabot nga kita gibira sa Ginoo. Dili mo sugot ang Ginoo mga igsuon nga mahitumpawa kita ngadto sa kadaot. Dili gyud mo sugot ang Ginoo nga maglunang kita sa kalibutan. Iya gid kitang birahon ug magpadala siyag manulunda sama sa mga anak ni Lot nga iyang gipangbira aron sa pagluwas sa kaliwatan sa tao. The fact that the angel grabbed the hand of the two daughters of Lot, that was an instrument, a God's action to save humanity. Mao ni usab mga kaigsunan. Ang Dios iyang gitinguha nga ang pagreklamo, pagyangungo ni Habakkuk, nag-ingon siya, how much longer, O Lord, when are you going to save the people of Israel from the hands, from the worst hands of these Chaldeans and Babylonians? Ingon si Ginoo, trust me, I am working on a plan you cannot neither see nor understand. Pagkanindot sa Ginoo mga kaigsunan. What a merciful God. What a beautiful God. Dili kita niya pasagdan kung kita anaa sa mangilad nga sitwasyon. Tiaw mo na mga kaigsunan nga sultihan ka sa Ginoo, salig sa ako. Kay nagbuhat kog plano, na ako'y plano nga dili nimo makita. Na ako'y plano nga dili nimo masabtan. Point number 1. When it seems that our journey is not safe, trust God. When it seems that your plans is not post true or will not be successful, trust God.
Amen, mga igsoon. Hinay gyud ning Adventista mo ingon og amin, no? Hinay gyud. Pero sige lang. Ang reklamo niyang ikaduhan niyang yango-ngo, mga igsoon. Matud pa ni Habakuk, sa diha nga maingon ang Ginoo didto kaniya, sa iyang ikaduha nga reklamo, Habakuk asked God, how can he use the wicked nation like Babylon to carry out his judgment on Judah? Verse 1, chapter 12, verse 1, until chapter 2 and verse 1. Nadia ang reklamo niya ang ikaduha. Ingon ni Habakuk, Ginoo, dili patas ni, nga imong gamiton ang mga Kaldehanon o ang Babylonia aron sa pagluwas sa katawhan sa Ginoo. Ingon si Ginoo, pasagdi lang ko. Kaya ako na'y bahala na, gamito nako ang Babylonia karon, pero taod-taod ako ni silang silutan. Mga kaigsuunan, ingon pa ni Habakuk, you who are of purer eyes than to see evil and cannot look at wrong, why do you idly look at traitors and remain silent? When the wicked swallows up the man more righteous than he. Mao ni migawas ang reklamo ni Habakuk, nga nag-ingon siya, dili patas Ginoo. Ikaw mao'y Diyos nga nakakita. Imong nakita ang kahimtang sa mga tao. Nganong imo mang gitakuban ang imong baba, ngano man nga imong gipiyong ang imong mga mata, nga taliwala sa kalisdanan, taliwala sa kasakit, taliwala sa pagpangdagdaog sa mga silingan nga nasod. Why, Lord, that you will not take a step to punish Chaldeans and Babylonians? Kabulomon sa itubag si Ginoo? Simple. Ingon si Ginoo, trust me. I know what I am doing. Mga kaigsunan, reading to this verse and reading to the context of the book of Habakkuk, makita nimo mga kaigsunan nga ang tubag, ang pangutanan ni Habakkuk that demands an immediate explanation from God, God only gives a very short answer. Nagingon ng Ginoo, saligra sa ako. Mga kaigsunan, ang pagsalig ngadto sa Ginoo dili kini mahimo kung wala kitay pagtuo. Ang pagsalig ngadto sa Dios dili kini mahimo kung dili tinud-anay ang atong pakiglambigit sa Ginoo. Matag karon og unya kita naka-encounter sa bisan unsa man nga mga hagit sa atong kinabuhi ug usahay atong gikinahanglan ang pagtubag sa Ginoo sa atong mga paghangyo, sa atong mga yangungo. But God gives us a very simple yet precise answer alang sa matagusa kanato. Point number 2, when it seems that your faith is not sure, trust God and have faith on Him. Mga pinangga nga mga kaigsunan, sa atong pagtapos, faith is the only path to righteousness. Faith is the only path to righteousness. Ang pagtuo, mga kaigsunan, luyo sa atong pagbagulbol. Nagkinahanglan kini nga atong kinabuhian sa matagadlaw. Kay ang pag-angkon sa kinabuhi nga pagkamatarong, nagkinahanglan kini sa tinud-anay nga pagtuo diha sa atong Ginoo. Nagaingon sa Apostol Pablo sa Roma 1, versikulo 17, Galacia 3, versikulo 11, Hebrehanon 10, versikulo 38, imong makita kung giunsa ni Apostol Pablo ang iyang pagtuo didto sa Ginoo. At first, Paul complains against God. When God converted him, gitinguha pa si Ginoo nga siya kabigon sa Ginoo, pero ang Ginoo nakaingon sa Apostol Pablo, mangtas jud ang pagkabig sa Ginoo sa ako, kay iya pa kong gibutahan. Not like us, gikabig kita sa Ginoo sa maayo. Ang uban kanato og giharanaan, ang uban kanato mga kaigsunan awitan sa iyo sa buntag, ampuan nga perting taasan sa pagampo, pag amin di nakamata kay nakatulog. Grabe ang atong pagampo mga kaigsunan. But Paul's conversion was not fair.
and according to him, God's conversion on my behalf. Sa iyang pagkabig sa ako, gibutahan po ko sa Ginoo. Mga pinangga nga mga kaigsunan, mga kaigalaan ako nga naadya sa inyong mga puluyanan. Akong gisulti kaninyo nga sa atong pagkakabig, bato na nato ang pagtuo. Kay ang pagtuo, maurag yun ang dalan sa pagbaton, sa pagkamatarong diha sa atong Ginoo. Amen, igsoon. Praise the Lord. Habakkuk reminds us to shift our questions from evil surroundings and instead focus on the ways of God. Number 2 nga application. That was number 1. Faith is the only way to righteousness. Application number 2. Just like Habakkuk, he reminded us nga imbis nga atong i-focus tanan ang atong pagyangungo sa mga dautan nga nagakahitabo sa ato, balatian, bisan pagpaghimulag sa kamatayon, mga kaigsunan, look up to God, climb up unto God, make a step towards God, instead of focusing to the evil surroundings, focus on the ways of God. Amen, igsoon. Praise the Lord. And finally, tingali dili nato masabtan kung giunsa sa Ginoo ang atong pamaagi. O agyon giunsa sa Ginoo pagdala ang atong mga dalan. Di ta kasabot usahay ngano man ni. Taghantag mga baghulbol mga igsoon. Ang uban kanato walay trabaho, nangatangtang sa trabaho. Ang uban kanato mga kaigsunan gibiyaan o ginigugma o unsa man galing ang nahitabo sa atong kinabuhi. We might not always understand how God works, but if we truly seek Him, we will learn the same thing Habakkuk did. God is just. Ang Ginoo matarong. Ang Dios matinumanon sa iyang asaad, and it is worthy to be praised. Makaingon kita, dalaygon gihapon ng Ginoo. Kay sa Apostol Pablo nagingon, all things work together for good to those who love Him. We can always cry out to God, knowing that He is good. It takes patience to see God's plans come to a fruition, but ultimately, He will prevail. Beloved church, brethren, my fellow believers in Christ, let us remember that God is our captain. Ang Ginoo mao'y atong kapitan sa atong panlakatan. Sa atong paglakaw, padulong sa langit nung puloy-anan ang atong tinguha, mao ang pag-angkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang atong tinguha, mao ang pagkabot sa bulawanon nga gisaad sa Ginoo sa ato. Pasag din ang mga yangungo, mga igsuon. Usahay ang atong yangungo, ato lang isulti sa atong isigataw. Imbis madasig sila, mahimo na usab silang mga reklamador. Imbis madasig sila, ato na hinoon silang gisugbahan, gisugnuran. Imbis madasig sila sa ato, tungod sa imong yangungo, mawad-an usab sila pagsalig sa Ginoo. If you have your frustrations, remember, talk to God straight. And the only path to righteousness is faith. And remember, it takes trust. Jesus is our captain. Kalabuton na nato ang atong Ginoo. Ug di madugay mga kaigsunan. Just like the old days, kining atong mga yangungo, musangko kini sa kadaugan, kay ang Dios mugiya sa atong panlakatan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.